extraordinary people are just ordinary people who did things differently, thought differently, and felt differently to be where they are. At kung kaya nila, if they can do it, I can do it too. Hi Dreamers, this is Jerry Salvador and welcome to the Pillow Talk, where dreams get unplugged. So ang ating guest po for today, sobrang business-minded niya po, napaka-nationalistic, and sobrang driven. Pero may pagka medyo maldita ding side din siya. So let's all get to know this side of Miss Michelle Fontelera. Welcome po! Hello, Jer! Welcome to the Pillow Talk. Ayan. Yes. So, gusto ko po pag-usapan yung journey nyo po sa life. Okay. So, simulan po natin sa childhood nyo po. Yes. So, kamusta yung childhood Yes ko? po. So, ano po ba yung dream nyo nung bata pa po kayo? Yung totoong dream ko nung bata ako, maging artista. Yes. At saka sumali sa Little Miss Philippines. Yun yung biggest dream ko noon. So, mga 6 ako noon, kukulitin ko yung mami ko. Sabihin ko, Ma, gusto ko sumali sa Little Miss Philippines. Sabi ng mami ko, first of all, hindi ka maganda, anak. At wala kang talent. Kasi wala talaga. So, hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong sumayaw. So, hindi ako nakasali. Pero yun yung biggest dream ko talaga. Kung real talk lang ha. Yes, yun yung biggest dream ko. And since ngayon nga po, idol nyo po si Miss Catherine, diba? Yes, pero kahit hindi ako nag-artista, of course, di ba, nasa ako ngayon, sa podcast mo. Yes, and dami pong mga guestings. Yes, mga, wala lang acting, walang sampalan, pero yes. All in TV, diba? Oo. So yes, pa rin po yung dream nyo na yun. Oo. To be seen on TV. Gusto ko talaga acting. Charot. Ay, malay po natin, diba? Malay natin. Mag-produce na po kayo, diba? Oo. Tapos, create films din po. Why not? Tapos, ka-acting role niyo po si Catherine. Oo, yes. As her mom. Ay, diba? ganun. Parang ang ganda nga po. Sana po, hopefully, eventually. Why not? Yes. Pero po, as a kid, so how were you po how was your personality like? Personality ko makulit talaga ako. Tapos medyo, parang kakaiba akong bata kasi playful ako, pero sobrang playful na pasaway. Masasabi nating pasaway. So, yung mami ko, lagi pinagdadasal niya na sana maging matino ako, sana maging maayos ako. Kasi ako na yung pinakamalikot talaga na bata yung umaakyat sa puno, akyat sa bubong, ganon. Kahit hanggang grade school ko sa Miriam, tapos yung high school, pasaway pa rin talaga ako hanggang doon. Hanggang college. Ano po yung mga pinagagawa niyo po? Madami. High school po muna. High school? Oh my gosh. See, the usual, yung smoking in the classroom or my God. sa CR, di ba? O tapos, makikipag-away. Yan, yung mga usual. Or cheating, mga ganon. May mga ganon. Pero siguro, isa sa pinakamalala kong ginawa ng high school ako, yung tinapunan ko ng upuan yung vice principal namin. Yun. Vice principal? Yes. Oo, nainis kasi ko. Yun. Tapos po, ano nangyari noon? Pinalipat ako ng school. Oh my God. Oo. Pinalipat ako ng school, tapos nung pakabait na ako. Kasi doon sa school na nililipat ako, ayaw ko doon. So, ang ginawa ko, nagpakaawa ako dun sa principal namin, dun sa old high school ko. Tapos sabi ko, magbabago na ako, promise, ibalik niyo lang ako. Binalik naman nila ako. Okay, na-redeem niyo naman yung self niyo. Na-redeem ko naman. Yes. Oo. Tapos po, nung college, di ba po, nag-psych kayo? Yes. So why Sa did Lasal. you choose po, to study psych? Actually, hindi naman ako super serious sa studies. Kunyari yung college, di ba lahat ngayon, especially now, the kids are very serious. Yung, what course should I take? Ganyan. Ako, sabi ko, ano ba yung magandang i-check dito? Sa business? Ay, psychology. Parang maganda. So, i-check ko to. Tapos yon, luckily, thank God, pumasa naman ako sa Lasal. So, yun. Tinatapos ko naman, pero parang hindi rin. Kasi yung best friend ko noon, siya rin yung thesis mate ko. Siya lang mag-isa yung gumawa ng thesis namin. So, ako, provider lang ako ng kwento, chocolates, ganun. Kaya moral support. Oo, moral support. Pero grabe po, yung naging journey nyo din. So, nung nag-start kayo ng work, kasi naging employee po kayo, saan po kayo nag-work noon after grad? Ay, bago yan,
nag-business ako nung college. Okay. Doon pa lang Yes. pala, business-minded na. Nag-business ako parang bubble gum machine. Kasi maliit lang yung allowance ko nun. So, kailangan kong pagkasyahin, kaya lang kulang. So, nagbebenta ako ng mga CDs, tapos nagbebenta rin ako ng damit sa mga classmates ko nung college, tapos meron akong bubble gum machine. So, yun yung mga machines dun sa mall na lalagyan mo ng piso, tapos pag ginanon mo, lalabas yung bubble gum. So, yun. Maliit lang kasi yung renta noon dun. Nakatayo lang siya sa mall wala siyang kuryente. So, yun yung business ko noon. Grabe, naisip niyo na po yun nung habang nag-aaral pa lang kayo. Mami ko nagbigay ng idea. Okay. Business-minded din po yung family niyo. Yes. Pero yung mami ko, magaling siya sa mga pag-organize. So, more of supervisory, organization, gano'n. Ako, creative ako. So, yung teamwork namin until now, kasi magkasama kami sa office, siya yung tawag nito, operations. Ako yung creative, tsaka marketing. Ang ganda na collaboration. And then, so nung after nga po ng grad, so ano po yung naging work niyo noon? Nag-work ako sa Citibank, sa tagal na lang, hindi pa siya sa Eastwood, sa Robinson's Galleria siya noon. Tapos I also work in Cinderella. May Cinderella pa noon. I don't know if you're familiar with Cinderella. Yun. As ano po? Sales or? Merchandiser. Assistant. Okay. Oo. Talagang from the ranks. Minimum wage. Ganon. Yun. So, nag-start din po kayo. Parang connected na rin po kasi you'll learn a lot from there din po with business, how it works from the bottom up. Diba Yes. po? Pero dun ko naisip yung negosyong pabango kasi nauubos yung sweldo ko. Bumibili ako ng mga branded na perfumes dun sa office mate ko. Tapos yung huhulugan mo every 15 and 30. So sabi ko, my gosh, nauubos yung pera ko dito. Yung sweldo ko. So sabi ko, dapat merong pabango na affordable sa mga katulad ko na maliit pa lang yung salary that time. So ganun siya nag-start. Oo. Yung love niyo for perfume or even before pa po? Nung bata pa ako. Nung siguro mga 8. 8 That's onwards. very young. Kasi I had an uncle, although he passed away noong 2003. Marami siyang pabango. So, meron siyang isang aparador na malaki. Tapos, punong-puno yun ng mga pabango. So, pag wala siya sa bahay niya, kukunin ko yung mga pabango, tapos paghahalu-haluin ko sa baso. Okay. Yun. Tapos amoy-amoyin ko sila, ganun yun. So, ganun pala. Nag-experiment na kayo Yes. at such a young age. Oo. And then, parang mas lalong na-solidify na lang nung yun nga, nung employee na kayo. Oo. Yes. And lahat ng birthday ko, pag tatanungin ako ng mami ko, ng tita ko, ng lahat-lahat, so, anong gusto mong regalo? Sabihin ko, pabango. Yun palagi. Anong gusto mong pasalubong? Pabango. Yun. So, nung time na po yun, so nag-work pa po kayo nun sa, sa Cinderella. Yes. And then po, nag-start na po yung business. Paano po nag-decide kayo and then how did it start? I think hindi siya actually pabango agad. Kami nung friend ko we joined mga bazaars in Alabang, tapos Valle Verde, tapos nagbenta kami iba-iba. We had accessories, tapos mga shirts, kung ano-ano. Tapos may kapitbahay ako na nagbebenta ng mga handmade soaps, yung mga organic. Yes. Wala akong ginawa. So buong araw, inaamoy-amoy ko yung soap niya. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, "Hoy, sasali ka ba sa Alabang Bazaar?" Sa weekends ko lang to ginagawa. Sabi niya, "Hindi." Sabi ko, "Benta ko yung mga soap mo doon, bigay mo sa akin mas mababa." O sige. Tapos nung sumali ako doon sa bazaar, sold out yon. Sabi ko, "Uy, magandang negosyo to." Sabi ko, sabon. So sabi ko, magnenegosyo ako ng sabon. Sabi ng mami ko, sige, gumawa ka ng feasibility study. Oh, wow, may ganun. May ganon, di ba? Yes. Pero nung that was year 2000, wala pang Google. So hindi ko alam kung ang ibig sabihin nun. Tapos ang sabi ko sa mami ko, "Di ba lahat ng tao sa Pilipinas naliligo. So kunyari gagawa tayo ng sabon at saka pabango. So lahat ng taong naliligo, bibili sa atin ng sabon at pabango. Kunyari 1 million lang yung bumili ng sabon at pabango sa atin. Kung meron tayong 20 pesos na tutubuin sa bawat isa, may 20 million tayo." Ang laki na nun. Diba? Yeah. Sabi ng mami ko, "Oo nga, sige, gawin natin." Yun, ganun siya nag-start. Ang galing. Kasi yung nga po, kung isipin, parang 20 pesos, parang ang liit. Pero times mo yun, sobrang parang ang laki na. Ganun lang yung naisip ko. Parang ganun. Tapos,
kumuha na ako ng chemist na nagturo sa akin kung paano gumawa ng sabon, pabango, body scrub, lotion. So, ginagawa ko lahat yan sa kitchen namin dati. Ako, tumutulong yung helper namin sa bahay. Tapos yung mami ko, yung sister ko, tulong-tulong kami, ginagawa-gawa namin lahat. Niluluto-luto ko. Yun. And then mostly bazaars pa lang po nung time na yun, nung nagawa Mga niyo din. bazaar. Tapos nag-apply na kami sa SM. Tapos yun na po, Zenzes na po yung pinangalan niyo. Zenzes. And then, so, nung time na po yun, one branch pa. Sa Mega Mall po ba to? SM Mega Mall, third floor in front of Camiseta. Yes. Alam ko pa. Tsaka cart lang siya noon. Maliit lang siya. 2 square meter cart. Tapos grabe, ang dami na pong branches ngayon everywhere. Yes. Pero, ba't po kayo nag-decide na maging sa pabango na lang nag-focus? Kasi yun talaga yung gusto ko. Gusto ko lagi ako may pabango. Pag nasa abroad ako, until now, yun yung bibiling ko, pabango, candle, mga ganon. So, gusto niyo po mag-focus din on one thing na lang? Oo. Dati kasi may body scrub, may lotion, pero ngayon, mas gusto ko pabango na lang. Pabango ng for personal, at saka yung pambahay. Yun. Yes. So, kailan po kayo nag-decide? Like, how long was it before na focus talaga kayo sa pabango lang? Siguro mga 2015, ganyan. So, kailan po nag-start ulit yung Zenzes? 2001. So matagal din. Oo, matagal din. Meron din, although ngayon marami kami mga home products, meron kami noon. Dati kasi, sobrang dami. May body scrub, may lotion, hand sanitizer, etc., etc. Pero on a business side, pag titignan mo siya, parang nakakalito, di ba? Parang too many products. So, dapat as a business owner, para mag-focus ka na lang on your star products. Tsaka dun po talaga nga kayo nakilala. Dito so, na dun lang. na lang focus. And then, so, parang nagamit nyo din po ba yung psychology course nyo with the business? Parang, kasi diba in terms of like business, you have to understand your market, the people. So, sa tingin nyo po ba nag-work din yon with you? Or hindi din masyado? Hindi rin. Okay lang. Hindi ako sure. More on experience sa tingin niyo yung baka talaga. Experience lang. Or baka sarili ko na lang na-check ko yung kung may kuning-kuning back or whatever. Oo. Baka yun. Pero parang ang business kasi, it's not really what you learn in school eh. Business kasi is really on experience. Kaya di ba pag titignan mo ngayon, pag mapapanood mo sa YouTube or sa TV, marami na hindi nakagraduate ng high school and then ang lalaki ng negosyo nila. I think business, yes, school helps. But siguro, for me, personally, mga 80% niyan through experience or through mentoring ng ibang tao. And then, ano naman po yung mga challenges na experience nyo? Especially nung nagsa-start pa lang din with the business. Nung nagsa-start kasi syempre nagsimula ako sa baba talaga. So, ako yung magtitimpla ng pabango, ako yung maghahalo ng mga lotion, ako yung maglalagay niyan sa bote, ako rin yung maglalagay ng label. May sabon pa ako nun, ako din yung maghahalo ng sabon. Kaya nung time na yun, yung braso ko, kalahati lang ng braso mo, ganito na lang siya kaliit. Kasi haluin mo 2 hours dito sa kamay na to, 2 hours dito sa kamay na to kasi 4 hours. Diba? So, yun yung challenging part. But at the same time, tignan ko yun na din naman yung pinakamasasayang moments. Yun. Kasi syempre, makikita mo naman na yung hard work mo paid off. Yes. Kumbaga, yun yung time nung early 20s ko na habang lahat ng friends ko, talagang super FOMO ako. Nasa labas sila, tas ako nandun lang sa bahay namin, gagawa kasi ng pabango, magdidikit ng sticker, gagawa ng lotion. Yun, at saka challenging siguro ngayon, yung age ko kasi, 47 ako, so hindi ako masyadong techie. Ngayon parang mga TikTok, ganyan. So, unti-unti kong inaaral. Unti-unti kong, I'm starting to learn. I'm trying to learn the in and outs of social media. Kasi po parang kayo nga lang po, tapos how do you reach your customers? Parang paano mo siya i-market kung walang mga ganon. Yeah, social, at least ngayon it's easier actually. It's actually a blessing kasi before, nung early 2000 hanggang mga 2010 to 15,
traditional media, which is newspapers and magazines and TV. Doon ka makikita. Pero ngayon, mas madali na. Instagram, TikTok, tas free lahat yan. So, grabe din po. Kasi yung mga pinagdaanan nyo din naman po, that makes you a better leader din now. Kasi you got to experience everything. Alam nyo Yes. how everything works. Oo. So, pag Lahat. maglilid kayo, parang alam nyo to pag sinabi nyo sa mga employees din, di ba? Ganyan. So, malilid nyo sila ng mas maganda. Ganyan. Oo. Or makikipag-compete ako. Kunyari, sasabihin ko, bakit ang konti nang nagagawan, nang nariribon nyo? Kasi mahirap po. Ay, hindi. Kaya ko yan. Ang bigyan nyo ako, orasan nyo ako. Kung ano yung oras ko, kunyari kaya ko mag-ribbon ng 30 seconds, dapat kaya nyo yan. Give or take 15 seconds. Yun nga Dapat po. 45 seconds, kaya nyo yan. Kasi Yun kaya ko talaga. yan. Yes, you know what Oo. you're talking about Oo. talaga. Hindi lang basta utos lang, ganyan. Trait ko yan sa office. Gusto mo? Pakita ko sa'yo. Ganon. Hindi, We got this Oo, woman. Kung kaya nyo, kaya din Oo, namin. ganon. Ganon. So, at least po, di ba? And what's the status now of Zenzes? Ngayon, yung Zenzes, meron kaming more than 100 outlets nationwide. Wow. So, meron din kaming online, TikTok, Shopee, Lazada. Although, mas i-improve pa namin yon. Tapos, we also supply to some clients. Yon. Tapos, apart from Zenzes, meron din kaming isang brand, yung Scent Station. Yon. And then how did that start naman po? 2005, wala lang din. Sabi ko, ay, magtayo pa tayo ng isang brand na mas magkikater sa male, sa lalaking market. Grabe po talaga pagka business-minded. Tapos parang go lang kayo ng go. Ganon yung Yes. mindset nyo, no? Oh, as an entrepreneur kasi, dapat lagi kang may goal. Yes. Not just as an entrepreneur, as bilang isang tao. You know, there are people na okay lang, but the great people, meron akong narinig sa YouTube na sabi niya is extraordinary people are just ordinary people who did things differently, thought differently, and felt differently to be where they are. At kung kaya nila, if they can do it, I can do it too. Yes. So dapat, di ba, we should emulate that. Parang isa sa buhay natin yon. So, dapat lagi tayong may goal in life and in business. Kasi, di ba, kunyari, pupunta ka sa, let's say, somewhere like Bangkok. Bibili ka ng ticket. Kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, edi wala kang pupuntahan. Yes. If nagda-drive ka ng kotse, saan ka pupunta? Hindi ko alam. Wala kang mapupuntahan. Pero saan ka pupunta? Pupunta ako sa Makati, number 331, ganyan, Bel Air, whatever. Yes. Doon ka pupunta. So, Yes. dapat alam mo palagi kung anong gusto mong mangyari. Yes. Super agree. Kasi po, di ba, pagka kunyari, wala kang destination, kahit saan pwede ka Kahit mapunta. saan, yes. Pero if may destination, kahit kunyari, maligaw-ligaw ka, Yes. ganyan, pero meron kang endpoint. Yes, doon, na ang mapupuntahan. doon ka tutumbok. Yes. And now ngayon po, ano po yung plans nyo for expansion with Zenzes? More of, online ang gusto ko. Oo. Okay. Para less ng, tao, less ng sakit ng ulo. Kasi parang feeling ko lang, mas madali, mas masaya, mas bagets, mas uso. So, yun yung gusto ko for Zenzes. Yeah, ngayon po nag-start na kayo with websites, ganyan. More of TikTok yung sisimula namin. Okay. Meron naman, pero gagalingan pa namin. So yeah, good luck po dyan. Hopefully, mag-thrive pa. I mean, kailangan pa ba? Pero Oo. kasi po, syempre modern na ngayon. So, kailangan always expanding. Pero di ba, parang naisip ko lang kasi grabe, ang dami na 100 branches and everything. Super successful na po. Pero of course, you have to have that mindset na it should never end. Pero actually, Jer, to be perfectly honest, no, ako personally, I am content. I am already happy and content with my life, with what I have. But I think na I can do more. So, parang yung self-fulfillment ko lang yun na may kaya pa akong gawin. I can do better. Kasi yun yung dapat na, yun yung motto ko sa buhay. I have to do my best. I have to be the best that I can be in this lifetime. Di ba parang yan yung sa Bible, yung parable of the talents. Di ba anong ginawa mo? Kung bukas sabihin ko, ayoko na po, pwede naman. Ayoko na. Gusto ko na lang maging housewife or, but no, kasi I know I have so much to offer. I know I can help more people. Yes. Yun. So, Parang ganyan din po yung sinabi ni Oprah. Parang use me as much as you can. Yes, Ganyan. In this
lifetime in this world hanggang hindi ko na kaya, gano'n. Oo. Ay, nagtagalog si Oprah. Oo, Tagalog. Ayun nga alam ko yun. O, Di ba ka-text ko po? siya kanina. Yeah. Sabi niya, musta na you? Oh. So yun po, pero that kind of mindset nga. Oo. Di ba parang Oprah din yun, like, ang dami na rin nagawa in life. Pero Yes. still, sobrang driven pa rin niya to do and be more and to provide more for others din. Oo, Ganyan. for others talaga. For Mhm. yourself, for your family, your loved ones, and then others. Kasi Yeah. the more you give, for some reason, the more na babalik sa'yo. Mhm. Oo. And then, paano naman po yung nag-start yung sa Kasawan naman po? Yun, Kasawan. Yung Mhm. Kasawan kasi, yun yung mga plates Yes. na negosyo ko na Filipino-inspired. Kasi mahilig ako sa mga Filipiniana na mga clothing. Mhm, yes. Hence Oo. the ano. Ito, ano to gawa to sa Abra, kay Miss Nida. O, di ba, Mhm. promote Miss Yeah. Nida Agaid. Oo. Hanapin niyo siya sa Facebook. Mhm. Sabi ko, ay, gustong-gusto ko talaga tong mga designs kasi naniniwala ako sa kakayanan. Tas yung beauty Yes. ng ating culture, yung talent ng mga Filipinos, especially yung mga sa crafts, Yes. sa weavers natin. So, mahilig din ako sa plato. Mhm. So, dalawa yung hilig ko. Yung plato, pag nag-abroad ako, Europe, US, yun yung lagi kong bibilhin. Plato. Kahit mabibigat, bibilhin ko yan. Mhm. Tapos, one time, nasa Korea ako noon. Tapos, tumitingin ako ng mga plato doon sa department store. Sabi ko, ang ganda nito. Sabi ko, what if? Yun yung... Ayun, doon nagsisimula yung mga what if. What if gumawa ako ng plato na inspired by yung mga Filipino weaves, endemic Filipino flowers, endemic Filipino birds. Kasi mahilig din ako magbasa. So alam ko na, the Philippines is one of the most biodiverse countries in the world. So marami tayong endemic flowers, endemic plants, endemic mga ibon, ganyan. Yes. Sabi ko, gawin ko kaya to. Mhm. Tapos yun, pag uwi ko from Korea, ginawa ko. Nagharap na ako ng graphic artist. Oh, can you do this? Ganyan. This is my concept. Ganon. And ngayon, thriving na rin po and successful na rin ang Kasawan. Yes. Congratulations! Thank you! And ngayon pong, ang dami nyo na po nakaka-collaborate. Artists po, di ba? And ang daming natutulungan ng mga like different like regions din po in the Philippines kasi yung mga sa weaving, ganyan po, no? So, yeah, can you tell us more about that, din po na, how did you reach out to them? Yung mga ganun po. Actually, first of all, yung Kasawan, ang vision namin for Kasawan, ako to bring a touch of the Philippines to every home, one plate at a time. Kasi tayo mga Pilipino, di ba, gustong-gusto natin, ang pag-usapan natin, saan ba nangyayari habang kumakain. Yes. So, paano tayo kumakain? Gumagamit tayo ng plato. So, gusto ko yung mga plato ng Kasawan, conversation piece siya. So, ano tong plato mo? Ganyan. Tapos, mapag-uusapan na yung plato. So, mabibring up yung topic ng Pilipinas. Yes. Yun. Tapos, yung mga weaves naman, placemats, table runners. Yun. Nahahanap ko yung weaves. Nagpunta na ako sa Kalinga, sa Ilocos, ganyan. Tapos may mga trips ako this year para to go to the weavers mismo. Yeah, very hands-on po talaga kayo. Yes, no? masaya siya. Yes, kasi Kasi travel din. may pero travel yun. work din. Oo. So yeah, it's Masaya a good siya. combination. And Oo. that is also good when it comes to business din po. Na gusto nyo talaga yung ginagawa nyo. Oo. Kasi ang hirap kung hindi, tapos everyday life nyo po ito, di ba? Kunyari ako yung business ko. Sorry. Kunyari, computer, hindi ko kaya. Construction, hindi ko kaya talaga, my gosh. Yun yung importante kasi if you have a business, kailangan you are very passionate about it. Tapos gusto mo talaga. Ngayon nga, kung tatanungin ako ng, kunyari, isang super billionaire or you can have any business that you want, what would that be? Ang sasabihin ko, ito pa rin. Ito. Kasi ito po talaga yung gusto Ito talaga nyo. yung gusto ko. Oo. Yes. And it shows naman po kasi talaga din na parang nakikita din ng ibang tao, kahit di ba kunyari sa TV, let's say, yung mga actors, ganyan. Pagka gusto din nila yung ginagawa nila, nakikita din natin. Kahit yung mga social media na mga personalities, di ba? Parang pagka pinag-usapan nila yung certain brand that they're
they're promoting, ganyan. Parang nakikita, pagka gusto din nila, or parang, hindi, bayad lang to. Yung ganun po, diba? So, it really shows. And kung pagka kayo po, kasi diba ngayon, you teach din po sa Go Negosyo naman. Hindi naman siya teach. Actually, mentor. 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 Oo, I signed up dyan. Parang I volunteered sa Go Negosyo kasi there's a mentorship program sa Go Negosyo. Sabi ko, sige, Miss Eva, magme-mentor ako kasi gusto kong makatulong sa mas maraming aspiring na negosyante, maliliit na negosyante para lumago yung mga negosyo nila. Because, kasi I also believe na dapat wag tayong madamot sa pera. Yung at sa knowledge natin. Kasi the more na umangat ang buhay ng mga tao, the more na ma-afford nila yung mga paninda ko. Mas mas maganda buhay, mas masaya ang buhay ng lahat. Diba? All connected. There's more than enough for everybody. Yes, ang ganda ng ganong mindset talaga na parang everyone's just working well together. Yeah. And diba, at the end of the day, lahat naman tayo, we all don't need that much as long as may matitirhan tayo. Andyan yung mga mahal natin sa buhay, and that is the most priceless possession that you can ever have. And then extra na lang yung iba. Extra na lang. For me, extra na lang. Basta andyan ang pamilya ko, okay na ako. Everything else is a bonus. And then in terms of hobbies naman po, di ba you like to read? Oo. So yeah, can you tell me about anong klaseng books po yung pinakagusto nyong basahin? Like business po ba? Or iba-ibang klase naman? Iba-iba. Kunyari ngayon, meron ako yung fiction, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Oo, di ba? Patapos na ako dyan. Pero yung favorite book ko siguro, The Alchemist, ni Paulo Coelho. Kasi yun it's about the universe conspiring to make your goal come true, to manifest what you want. Yeah. I also like yung sobra ng luma, Napoleon Hill's Think and Grow Rich. Yes. Isa po sa first ones na nabasa ko. Yes, oo. And lahat sa akin lahat ng nakikita, nababasa mo ngayon, parang it's that same principle na may dinagdag lang, may iniba lang. Ibang version lang from the author. Or iniba lang nila. Pero yun pa rin yung konsepto. Yes. Pero nga, sabi ko nga every day, kasi di ba dapat positive tayo. Di ba? Dapat lagi tayong parang surrounded with positive people. So sinasabi ko nga, every morning, may kausap akong super successful. Pero hindi ko naman siya kausap. Pinapakinggan ko lang sa YouTube. So yun yung every morning habang nagte-treadmill ako, habang tumatakbo ako. Yun yung pinapakinggan ko hanggang sa nag-aayos na ako, naka-on pa rin yun habang naliligo ako. Di ba? Naka-speaker yon. Pinapakinggan ko pa rin yon. Yun. Tapos kunyari, pag pauwi ko mamaya, may papakinggan na naman ako. Yes. Kasi for me, it's better than, mas may sense sa akin yung time ko kasi very important So, I make sure na it's productive or I learn something. Grabe po, no? From, parang very billionaire mindset talaga yung Oo, sa libro ko rin yung nakuha. Yes. Yung 5 a.m. club ni Robin Sharma. Yes, yung routine nyo po, no? Yes. Can you tell me about it? Because I love hearing about it. And ina-apply ko din siya little by little. So hopefully po, matutunan din ng ibang tao and ma-apply din nila in their own life. Yeah, so can you tell us about yung routine kasi, parang, actually mahirap siya sa simula. Yes. Siguro yung first 3 months, gusto mo nang sumuko. Pero ako hindi ko sinukuan. Hindi naman ako 5 a.m. talaga. 5:30, so magigising ako. Tapos after nyan, yung MVP, meditation, visualization, and prayer. Kasi importante yan yung gratitude. Yes. Diba? Kasi the more na you are grateful, the more things na bibigay sa'yo ni Lord to be grateful for. And then after that, yun na, mag-exercise na ako. Tapos nun, maliligo na ako to go to work, papasok na ako. Parang everyday, yun ang routine ko. Everyday. Kaya kunyari, may dinner ako with friends or may party ako. Alam na ng lahat yan. 10:30 max. Uuwi na ako. Uwi na, with the family na. Aalis na ako. Yung buti na lang, meron akong set of friends na ang call time naman namin, na ending namin, 9. Yun Oo, na. ganon, di ba? 6 to 9. Alam mo na yon. Uy, 9 na, ganon. Hindi ako yung magpapagod na hanggang late, ganon.
And then yun nga po, parang yun na yung time nyo with the family na or mag-unwind for yourself. Pero ganyan. minsan lang din naman yun, yung mga dinner na yun. Normally, after office or after work, kung sa labas man yung work ko, uwi na ako. And then, so sa inyo naman po, when do you usually read books naman? Sa gabi. Yun nga po, parang Oo. pampatulog. mo. Yes, oo. Kasi antukin ka rin. Para Yes. maaga ka matulog, tapos maaga ka gigising. Parang paikot-ikot lang siya. Yung iba sasabihin, boring naman. But actually, pag ginawa nyo, parang masaya siya. It's a nice way of life. I mean, if you, for some, baka boring or ano ba yan? Ang corny, ganon. Pero yung rewards naman yan, priceless, di ba? Well, tsaka, hindi lang naman po yun din yung ginagawa nyo. Like, nakakapag-guesting pa nga po kayo, Yes, diba? May oo. mga ganon. Tapos pumaparty pa rin naman po with Oo. friends, ganyan. Pero So, ang maganda kasi, like yung mga negosyo ko, kunyari, kasawan, it will require me to attend mga events. Tapos pagdating mo dyan sa events, kasi may display or showcase yung kasawan, doon ko makikita yung friends ko na iba na mga guests. So parang, okay, masaya na to. parang yung work din, yun na may mingling na rin Yes, with other oo, people. parang ganon. Pero work din siya. So yun yung napakaswerte ko na ganon yung negosyo Situation, ko. Oo, yeah. tsaka Then yung parang situation. Best of both worlds na din. Mm. And since yun nga po, gusto nyo rin yung ginagawa nyo. Yes. So, So masaya lang siya. Minsan, pag ngayon kasi yung kasawan, we join pop-ups. Yung mga Filipino pop-ups. So, ang saya-saya kasi 4 days yan yung mga pop-ups. So, magbebenta ka, tapos makikita mo yung friends mo, tapos may makikilala kang mga bagong tao. Tapos, syempre, bumibili sila sa'yo, di ba? Sobrang win-win. Yes. Oo, tas minsan, yung mga kapitbahay ko, yung mga vendors din doon, friends ko na sila lahat. So, parang ang saya lang. Tas, nagbebenta ka naman. Kumikita ka rin, di ba? Parang, yun, masaya siya. So, parang who would have thought na yung may pagkapasaway na estudyante ng bata, di ba? Yes. Ganito Oo. magiging ka-successful. Ay, yung pasaway talagang super talaga. I remember yung sinasabi sa akin ng mami ko, alam mo ba, nung kasagsagan mo sa high school, nagkulong siya sa cabinet, tapos umiyak na siya, sabi niya, Lord, bakit ganito yung binigay mo sa akin na anak? Ganon. Ano bang kasalanan ko? Yung gano'n na talaga. Kasi yun nga, aalis ako, nakikick out ako sa mga schools, gano'n. Umiiyak na talaga yung mami ko sa loob ng cabinet. So, may hope pa po. Yung mga pasaway dyan ng mga bata, may hope pa talaga. Oo, tsaka ako kasi when growing up, yung sasabihin na hindi ka marunong kumanta, ganyan, no? Hindi ka marunong sumayaw. Well, hindi naman talaga. Pero or hindi ka masyadong maganda. No, nung bata ako, yes, I understandable. But well. Now. Iba na ngayon. Hindi, pero it will not affect me. Kung ano man yung sabihin sa akin noon, kahit yung high school ako, may mga teachers who would say things about me. Pero sa akin, it doesn't matter what people say about me. Ang importante is what I think of myself. Kung ano sa tingin ko, kaya ko. Tingin ko, maganda boses ko. Pero nalaman ko lang na hindi masyado maganda boses ko nung first year high school ako. May music class kami noon. All the time na sinasabi ng buong family ko, pangit ang boses mo, akala ko maganda. Nanindigan akong maganda. Tapos nung first year high school ako, music class namin doon, kailangan namin kumanta sa harap ng class. Yun yung parang finals, gano'n. So sabi ko, nako, ito na chance ko, magpa-practice ako. So, cassette pa noon. So, nirecord ko yung boses ko sa cassette. May kinanta akong song. Pag-play ko, sabi ko, ba't gano'n? Parang di maganda. Baka sirahin cassette. So, tanggal ako ng cassette. Sabi ko, ibang cassette na lang, ulit. So, ba't gano'n? Siguro sira itong cassette player ko, hindi yung tape. Ayun pala, doon ko na-realize. Tapos unti-unting nag-sync yung kasi ko, Oh no, oh my it's God. me. Ako totoo nga. Pero hindi ako sumuka. Hindi ako sumuka. In fact, yung husband ko, nakailala ko siya, karaoke. Ay, ganun pa na-develop ang love story. Yes, sa karaoke. O, di ba? Sabi nila, hindi maganda yung boses ko, pero karaoke. Doon ko nakuha ang asawa ko. O, di ba? At kumanta ako noon, ha? Oo. So, yun po, sa naman po, parang ang ganda lang din po kasi noon, na parang, since sobrang driven nyo nga po as a person, and sobrang, hindi naman natin madedenay na sobrang creative and sobrang smart nyo din po. Like, pero yung
ganun, may mga ganung klase ng estudyante, di ba, na parang pasaway nung bata, tapos, pero merong kakayanan talaga. Meron. So, ano pong masasabi niyo po sa mga ganong klaseng estudyante? Just believe in yourself. Mm. Para sa akin yun eh. Kasi may iba na parang dadalhin nila, parang they will make it an excuse na, kasi ganito yung tingin nila sa akin, ganito yung tingin nila sa akin. That's your life. Mhm. So, you're responsible for that, not other people. Mhm. Diba? So, ang importante kung ano yung tingin mo sa sarili mo. And, kung pasaway ka, then prove them wrong. Mhm. Kasi hindi naman yan forever na pasaway ka, di ba? Mhm. Kayang-kaya mong magbago. Mhm. Kasi kung kilala mo ako nung high school ako, Mhm. napariwara ka rin. Kung dumikit ka sa akin, alam mo yan ang teachers ko, kung sino dumikit sa akin, ayun na. Oo. And then, what made it change for you po? Parang interested din ako to know. Parang like, kailan kayo nag-decide na parang, okay, gusto ko ayusin talaga yung life ko. I want to succeed. I want to reach my goals. When did that happen for you? Siguro nung nagkaanak ako na special child. Yeah, oo. So sabi ko, kailangan ko na mabago. Pero before nun, meron na namang senses, nagsa-start na. Pero simula nun, kasi yung iba sasabihin, nako, special child, mahirap yan. Pero sa akin, hindi. Kasi yun yung pinakamalaking blessing ni Lord for me. And that's also the reason why I'm grateful. Sobrang na-change kayo ng child oo. nyo as a person Oo. talaga. Parang sasabihin nila, yung iba sabihin ang hirap ng gano'n. Pero looking back, no, it's a blessing. And so, yun din po yung isa sa mga naging inspiration nyo talaga. Yes, oo. Para kanino po kayo bumabangon at patuloy na nangangarap? Ako, number one for my family, to achieve, to be the best that I can be. Yan kasi ang vision ko for myself eh. To be the best that I can be in all aspects of my life dahil kaya ko naman. Tapos, yun nga, meron akong goal. Lahat naman tayo may goals, diba? So, I have a financial goal that I want to achieve. Tapos, bumabangon ako dahil alam ko, gusto ko at pangarap ko na once I reach that financial goal na hindi naman super laki. Sapat-sapat lang. As in, hindi laki. Malaking-malaki. It won't afford me to live a very luxurious life. Yung tama lang for me, just enough. Yung after that kasi, kung ano man ang dumating, I think it's not mine anymore, but it's for me to share to others. Right now, nag-share din naman ako, pero parang at that point in time, parang kahit yung lahat na yon para sa ibang tao na. Kasi nabigay na naman ni Lord yung hiningi ko So kung may ibigay siyang excess, hindi na siguro akin yun. Yun, to share na siya. Yeah. Ayun, thank you so nag-share naman ako ngayon, pero even more. Even all. Oo. Yeah, talagang yun po talaga yung parang goal nyo na. And then after nun, everything else to others It's not na. mine na. Ang ganda po. Thank you so much for sharing Thank you, your Jen. story. Yung sobrang, I'm sure our dreamers are inspired by everything you shared. So, thank you so much po for being with us here sa The Pillow Talk. So, yun Thank po. you. Let's say goodnight to our dreamers Good na. night, dreamers. Sweet dreams. Sweet dreams. Yun po. Thank you.